process. Okay, good morning, everybody. This is from BCIDP Law Group. Today is July 8, 2023. Welcome to your masterclass in marriage and family relationships. This is an advanced class. Pag sinabing advanced class, ito yung hindi natin napag-aralan sa college. At lalong hindi rin ito napag-aralan sa mga juris doctorate degrees, yung may mga medical field, hindi rin ito masyadong napag-aralan, hindi na-discuss. Kaya ito po yung nakita namin pagkukulang sa ating mga teachings, lalong-lalo na sa family code, about managing the population, managing the family, managing the relationship. Kaya sana po ay tumutok lang kayo at siguradong marami kayong mga bagong matututunan na hindi nyo pa narinig before. At magugulat kayo sa mga bago ninyong matututunan. Lalo na today, naku, pinaghandaan ko talaga kayo sa araw na to. Today, your thinking would be challenged. Yung mga naunang natutunan ninyo magmula pagkabata ay gigisingin ko at ating babaguhin. I-challenge kayo mga thinking ninyo kagaya rin ng mga nauna nating pinag-usapan sa Module 1 and 2. At siguradong mapapaisip kayo, oo nga ano. Yun na lang ang marirealize nyo. Oo nga ano, bakit kaya? Ganun pala. Because may mga questions kayo sa buhay, which I'm sure meron talaga, lalo na sa mga nasisirang pamilya, nasisirang mag-asawa, yung bang antipong ang dating sa atin ngayon ng situation, is this really the reality? Which is, reality naman talaga. Pero ang gusto nyo tanungin siguro, talaga bang dapat mangyari ito? No? Baka yun ang ibig nyo sabihin. Pag sinabi nyo, is this the reality? Yes, reality talaga. Yun ang nangyayari. May mga nagsisirang pamilya, may naghihiwalay na mag-asawa, may nagbubugbugang mag-asawa, may mga napapabayang anak. That's the reality talaga. Siguro, baguhin natin yung tanong. No? Can this be prevented? No? That's the question dapat. May iwasan ba itong mangyari? Kasi sabi ng ating konstitusyon, di ba? Marriage is the foundation of the family. Marriage is the foundation of the family. And next to family is what? Sabi ng Estado, the family is the foundation, di ba, of the nation. Di ba? So nauuna yung marriage. Susunod ang family. Susunod ang Estado. Nagkakapitan sila sa isa't isa. So kung marriage daw ang foundation ng family, eh dapat tutukan natin yung marriage. Gano'n ba katibay ang marriage? Kailangan tutukan din natin ang male tsaka yung female. Gano'n sila katibay dalawa para mapatibay nila yung marriage. Kasi ang konstitusyon hanggang doon lang eh. Marriage is the foundation of the family. And family is the foundation of the state. Hindi ba dapat nagsimula muna tayo doon sa origin ng marriage? Ano ba yung origin ng marriage? Lalaki. Di ba? Sa lalaki nagsimula ang marriage. Pag meron siya na bola, na babae, na niligawan niya, napasagot niya, papatulan siya ng babae, ano ang mabubuo sa kanilang dalawa? Marriage. Ang marriage, kasal man o hindi, sila ay married sa paningin ng society, sa paningin ng mundo. Eh dahil sa maraming sumisira sa usapan, sa pangako, kahit i-verbalize, nauso ang wedding, na-invento ang concept of wedding, which is pirmahan in public and at the same time, rehistro sa gobyerno para recognize ng gobyerno para kung bumitaw ka man sa sumpa mo dyan sa marriage contract na yan, ay meron kang pananagutan sa batas. Okay? So, kailangan maintindihan nyo rin na ang marriage, kasal man o hindi yung mag-asawa, the same thing will happen to them. Ano yun? Na pag hindi sila nagkasundo, maghihiwalay at maghihiwalay. Magpakasal man, magpirmahan man o hindi, they will really get out of the marriage. Kasi hindi nila gustong tumanda na mabuhay sa toxic environment. Marami dyan ang wais at mas papangalagaan niya yung health niya
kesa doon sa mag-stay sa relationship na toxic. Madaling gawin niya kapag walang anak. Pero pag may anak na, that's the problem. Okay? Magkakaroon na ng domino effect yung desisyon na gagawin ng mag-asawang gustong maghiwalay. Okay? So, in first module, ang dami nating natutunan. Siguro this is the chance of the first students, mga earlier students, to tell our new classmates kung anong natutunan niyo sa module 1 para ma-confirm ko din kung tama at yung module 2. So, hihingi ako ng pagkakataon kay Ma'am Elena to tell the class kung ano yung natutunan niya sa module 1. Tapos babalik rin ko. Si Ma'am Althea kasi hindi naka-attend ng module 2. Pero napanood niya yung session. Ma'am Althea, sa module 1, please share to the class kung ano mga natutunan mo. Si Ma'am Elena naman sa module 2. Before we begin the module 3 today. Okay? Ma'am Althea? Hello, good morning. Yung first na session, which is module 1, so napag-aralan doon una kung ano yung ibig sabihin ng principles, kung saan yung prince, nagmula siya doon sa prince, na ang ibig sabihin is first law. Yung katulad yung nabanggit ni Sir kanina, na yung marriage ay ang marriage ang foundation ng family at ang family naman ang foundation ng ating ng nation. Estado. Yeah. Napag-usapan din doon yung Sarah. Sige lang. Go ahead, ma'am. Pwedeng mag-call a friend. Sir, si Ma'am Elena muna. Ma'am Elena, tuloy mo. Call a friend. Balik ako, sir. Maya-maya ng konti. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ma'am Elena, call a friend daw siya. Tuloy mo. Ang nag-registered lang din sa akin nga doon sa issue about the meaning, yung principle come from the word prince, which means the first. It's a Greek term, the first law. And when we say it is a principle and it is first law, so it is a permanent, nobody can hindi mo pwede siyang, kumbaga nobody can change or argue, question, argue, yes. So yun nga. And then and meron tayong law or special law or an ordinary law. So agreements, ganon. So yung tatandaan ko. So yung special agreements, it is parang parang yun sa marriage contract natin, that it is based siya doon sa ginawa talaga na may basis doon sa mga batas na may basis siya sa ating batas. So kaya tayo nagkaroon ng special agreement between two parties. So meron tayong laws na gawa ng tao, meron din tayong mga laws that we call it as supreme law, na yun nga, na hindi siya gawa, hindi ang tao ang gumawa ng batas na yun. Yeah, natural law. Now we have the natural law or the supreme law. So ganon. And then yun nga, and then about marriage, na doon na pumapasok na ano yung pagka-importante ng marriage, what is marriage, tama ba? O sa module 2 na ba yun? Sige, dugtong mo na ma'am. So
since importante na sabi nga natin, why we have so many problems, social ills, social issues, which saan ba nag-uugat yun, and what ano ang connect nun doon sa marriage. And then naalala ko rin na doon sa may binasa tayong biblical sa Genesis chapter 1, doon sa history biblical na meron tayo doon sa chapter 15 ba yon? Ako nagbasa yata ng 20 na. Yun nga, nung una, Chapter sino ang 2. unang ginawa? It is chapter 2, sino yung unang Yeah. created ni Lord? It is dun sa Garden of Eden, it's the man. And paano nagkaroon ng woman? Yun nga, yung habang natutulog siya, yung isang ribs. And out of that, because it is not good na makita na nag-iisa lang siya, so malungkot, aside dun sa creation niya ng about the animals and then the trees and everything. So yung final is yun nga, yung babae na kinuha doon sa tadyang ng lalaki. Tama? Para magkaroon siya ng kasama. And then, tandaan ko, yun nga, about sa marriage, sinabi nga natin kanina that it is a foundation para magkaroon siya ng mas maayos na pamilya, because out of marriage between a man and a woman, once nagsama na sila and binded by the law, sila yung pagmumulan, sila yung magsisimula na magbuo ng isang maayos na pamilya, which is kung hindi maayos, yung hindi klaro sa dalawang parties, ano yung pinapasok nila, ano yung obligation nila, ano yung mga dapat nilang maintindihan para mas maging matibay. Importante matibay syempre kasi nga kung paano natin expect na matibay yung ating bansa kung walang matibay na mga pamilya na nandyan sa society natin, di ba? If it is the foundation. So very basic na it start. Pero before that, gaano rin kaayos yung lagay ng estado na isang babae at isang lalaki na nagkakaroon ng agreement, nagkakaroon ng decision para magsama. So, papasok na dyan yung mga yung kanilang kailangan daw, mayroon tayong sinabi na ma-address mo na yung basic needs nila, like tama, yung sa hierarchy of needs. Yes. So doon siya nagko-connect na pag sometimes it's not okay, pag hindi natin na-address, may effect din yun doon sa, sabi nga, domino effect lahat yun. Yes. Hindi maayos. And then, yun nga, and then along the marriage, may nabanggit din tayo about doon sa psychological incapacity, tama? Yes. Oo, that so kung hindi na magkasundo yung dalawang nag-agreed party sa sinumpaan nilang mga contract or two contracts, di ba? Yes. Two contracting parties between a man and a woman, pag di nagkasundo, hindi na masuplayan nung hinihingi ng isang party, so nagkakaroon na ngayon ng misunderstanding. So yun nga, so ang karamihang ginagamit na reason for annulment na paghihiwalay is yung psychological incapacity, yung abuse na mga reason bakit naghihiwalay. So yun lang ano ko, yun nga, family is very important talaga na maintindihan natin kung ano ba talaga ang pamilya at paano siya natin patatatagin, ano yung dapat base foundation para mas maging maayos yung ating bansa. So sa ngayon, yun lang po ang naintindihan ko pa. Thank you, Ma'am Elena. Meron akong gustong balikan sa sinabi mo, yung pagkuha ng babae sa katawan ng lalaki because nalulungkot si Ada. Gusto ko i-correct yan. Hindi po siya nalulungkot. Ang Garden of Eden na binigay sa kanya ay kumpleto. Kumpleto. Lahat ng pagkain, everything that he needs, provided siya. So hindi niya kailangan magtrabaho, sa totoo lang. When we translated the word alone, no, it is not good for this man to be alone. Lagi natin naririnig lagi natin naririnig sa simbahan yan. So ang translation kasi ng alone para sa atin is malungkot, di ba? Kaya all throughout
all throughout our lives, iniisip natin, malungkot yung lalaki, hindi kumpleto, pag hindi nag-asawa. Okay? Oo. Yun ang ating naging concept. So, Yeah. but when we check the actual meaning of alone backwards, kasi doon lang natin malalaman yung truth, no? Isa yan sa Yeah. pag-aralan natin, no? How to get the truth, how to know the truth, get it from the source, get it from the beginning, from the origin. Yeah. Nandun ang original truth. Because truth means original Yeah. information. So, matalas tayo, yung alone pala in Hebrew is originally, that's all in one. All in one. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi yata good na si Adam ay all in one. Kasi siya, si Adam ay punong-puno ng buong sangkatauhan. Nasa kanya lahat. Okay. Nasa kanya lahat. Yung buong sangkatauhan ngayon na 8 billion people tayo ngayon, galing lahat tayo kay Adam. From the dust, di ba? From the dust siya galing, binuo siya ng Diyos. At nung makita ng Diyos na hindi ata tama na siya lang yung panggagalingan ng lahat ng tao. So, in-split niya yung katauhan ni Adam into male and female. Hindi siya malungkot. In-split ng Diyos yung kanyang personality into two models. Isang produktong human being, pero dalawang models. Isang male, isang female. At naalala nyo na yung woman, yung word na woman is from the word womb man. Tao na mayroong sinapupunan, tao na may kakayahan maglabas ng bata, from the word womb man. Kaya lumabas yung salitang woman. Okay? So most of the lessons that we will tackle here will really lead us backwards to where it came from, the origin, because nandun ang truth. Because sa panahon natin ngayon talagang malilito ka na, litong-lito ka na, because maraming inalis, binago sa ating concept, kaya nabago ang ating understanding tungkol sa marriage and family relationship. And that's why we are pursuing this, because these behavioral scientists and all the psychologists are one in agreement, lahat sila, napag-uraran nila na yan, na-conclude na nila yan, na the social ills emanated from the family. Lahat ng problemang sinusolve ngayon ng bansa, ng bayan, lahat yan ay nagsimula sa tahanan, sa pamilya. Kaya pag sinabi ng konstitusyon na family is the foundation of the nation, o pag marami problema yung nation, it means may problema sa family. Di ba? Kaya hanggat hindi nababago yung findings na yan, hanggat hindi napapalitan hindi na siya theory kasi proven na eh. Hanggat hindi nababago yung principle na yan sa Constitution, ituloy natin yung pagpapatibay sa pamilya. Kasi ang ginagawa ngayon ng mundo ay globalization. Narinig niyo na ba yun, yung globalization? Pinapalitan na yung konsepto na hindi na yung pamilya magpapatibay sa Estado. Ito, globalization. Ito yung pinipilit na ipasok sa ating mundo na sundin instead of preserving the family. Binabago na talaga nila yung pagkakaintindi natin sa nagpapatibay mismo ng bansa. So yung globalization na yan, pwede nyo silipin, pag-aralan nyo later, ano ba yung konsepto ng globalization. Sa pag-aaral namin sa political science, yan ay pagsabay, no? Sasabay tayo kung ano nang ginagawa nila sa Western. Sasabayan natin. At naumpisahan yan sa internet, sa invention ng internet, na kung ano yung nangyayari doon, madali na nating malaman kagad ahead of time. So, hindi lang yun ang gusto nilang mangyari sa atin. Lahat ng ating mga transaksyon ay gagawin ng online. Kasama dyan yung creation ng Zoom, creation ng mga iba't ibang app, na kung sino-sino. Kaya nagsiyaman lahat yung mga taong yan nung mag-pandemic eh, because they want us to be dependent sa online transaction. Isa yan sa globalization concept na pinipilit ipasok sa ating third world, sa mga third world countries gaya natin sa Philippines. Kasi daw hindi na tayo nakakasabay sa kanila. Ha? Okay? So pag-aralan niyo yung concept na yan at talagang yan ang bumubura sa concept ng family bilang unit na nagpapatibay ng bansa. Hindi na nila kinoconsider yan. That's why
pinasukan nila ng divorce law, pinasukan nila ng mga abortion law, pinasukan nila ng kung ano-anong law na taking away the focus on the family. Yan po yung binibitbit nila dito. Kaya we are in the age of experimentation until now. Age of experimentation ang tawag. Kapag sinusubukan nilang gawing pinag-aaralan nilang baka ito yung solusyon sa problema ng mundo. Okay? Yung globalization. Pero sa totoo lang, matagal nang merong nag-offer ng totoong solusyon sa ating mga problema. Ano kaya yun? Pag-isipan nyo, mamaya malalaman nyo kung ano. Basta it's a 4-letter word. Madali lang yun. Pag binigay ko yung clue, 4-letter word, alam niyo na kung sino yun. Okay? Sige. Ma'am Althea, ready ka na? Sir, napakaganda po nung kay Ma'am Elena na naging sharing doon sa Module 1 and Module 2, napaka-comprehensive. Yung isi-share ko siguro, baka uulitin ko na din lang yung kay Ma'am Elena kasi napaka-comprehensive nung kanya mga naging sharing. Pero siguro ang i-share ko na lang po ay yung tungkol doon sa video na nisend nyo sa akin nung Module 2. Although hindi po ako naka-attend nung last session, pero medyo napaisip po ako doon sa isang slide. Katulad nung nilagay ko po doon sa reaction paper, yung ano yun, yung kinukulong sa bansa sa Indonesia, na kinukulong yung mga Nakipag-sex. tao na bago nakipag-sex bago Magpakasal. ikasal. So, medyo napaisip lang ako doon kung paano kaya namomonitor na nakipag-sex itong mga taong ito bago sila nagpakasal. Yun yung Medical. isang Medical test. medical, sir. Mini-medical test, sir, bago. Yes. Okay po. Oo. At ang subject laging babae. Di ba? Bakit sa akin lalaki hindi pwede? Walang hymen ng lalaki. Sa babae kitang-kita. Okay. Saka po, sir, yung binanggit nyo doon, yung tungkol doon sa family code, yung dapat hindi ikulong yung lalaki kasi pag ikinulong, may iwang breadwinner ang babae. may iwang breadwinner yung babae at magkakaroon siya ng multiple problem dahil siya yung susuporta doon sa kanya mga anak at magiging burden doon sa babae at sa kanilang mga anak. Kaya lang, sir, parang naisip ko rin kung hindi naman po bibigyan ng punishment yung perpetrator, baka paulit-ulit din lang na gawin yung pang-aabuso doon sa kanyang asawa. Although siguro sa tingin ko po mas sa halip na tanggalin yung punishment o yung imprisonment, pababain yung yung penalties. Okay. Okay na, Miss Althea? Yes, sir. Okay. Okay po, thank you. Okay, thank you. Yung comment mo na instead na wag ikulong, ang aking pananaw diyan, kaya nire-recommend ko rin sa Kongreso, sa VAUSI law, meron ding provision doon na dadaan sa counseling yung lalaki. Pero alam nyo ba na pag yan naranasan yung believed life, pag yan napasok sa ganung klase ng environment, malalaso na yung isipan niya, malalaso na yung isipan ng husband. And he will not be an effective provider anymore. Kasi pag nakita ng mga companies na galing siya ng believed, sino magtitiwala sa kanya? Sino pang kukuha sa kanya para magtrabaho? Kaya nga napakaganda sana kung naging suspect sa VAUSI, binubugbog ang asawa, ilayo sa tabi ng asawa, at mag-invest ang gobyerno sa pag-build up sa kanya.
bilang good provider, bilang responsible father. Turuan siya ng turuan, seminar. Ang proseso kasi natin, ikulong muna bago i-counseling. Siyempre may record na yan pagka nakasuhan na. Di ba? So, kung ako employer, ba't ako magtitiwala sa taong to? Dati pala tong violent. Di ba? Walang company kukuha sa kanya unless magnegosyo siya para sarili niya yung kita. So, kung hindi siya ihiwalay, Yes. so, kung mag-i-invest tayo lalo sa kanya para maging productive citizen, hihiwalay lang natin sa sandali sa asawa niya para ma-miss niya. Ayun, doon dapat papasok yung investment, hindi yung iintayin natin yung verdict ng korte kung makukulong ba siya o hindi. Hindi tayo dapat dumating sa point na yun eh. So, yan ang explanation ko, Althea, doon sa iyong reaction. Meron pang better things to reform a husband. Kasi pag naiwang provider ang babae, pinag-aralan ng mga scientists yan, ang kaibahan ng katawan ng lalaki sa babae ay napakarami. Unang-una, yung buto ng lalaki mas matibay daw kaysa sa babae. Kaya yung katawan ng lalaki, build yan, design yan talaga to handle stress, to handle mabibigat na bagay, to handle depression, to handle anything na mabigat na hindi kaya ng babae. Nandun naman talaga sa science yung differences ng babae. Very emotional ng babae. I-type nyo ang differences.net. Nandun po, scientific findings. Ita-type ko sa chat. Differences.net. Oo. Man and Sir ma'am. Jello. Oo. Ma'am. So, ganun pala. So, dapat pala, before mag-file sa VAUSI case, lahat ng mga na-experience ng mga abusive husband to their wife is Yeah. mag-undergo muna sila ng processing sa office before the Dapat. final decisions ng wife to file a VAUSI case against sa kanyang husband? Dapat. Ganun dapat yung proseso pagdaanan instead na arestuhin kaagad at ikulong. Alam niyo ba kung magkano yung piyansa ng VAUSI? Yung standard na laging sineset? 75,000. 75,000. Kung mahirap yan, saan kukuha ang 75,000 yan? Tapos maraming mahirap na violente. Sila yung nagpupuno ng kulungan eh. Yung mga may pera, madaling magbayad ng 75,000. Magtutuloy lang sa normal na buhay niya uli yan, sa daily routine. Hindi yan papayag na magpakulong. Okay? Dahil mas productive yung oras niya sa labas kaysa sa loob ng kulungan. Kaya kung mahirap ka, wala ka. Mabubulok ka sa bilangguan. So the woman will stay as provider. Siyempre, gagawa ng paraan, magtatrabaho. Doon papasok yung problema sa katawan ng babae because hindi built yung katawan niya to handle stress. Kaya tingnan niyo po yan dyan sa differences.net. Male and female difference. Okay? Para sir pala yung sa yung intervention na ginagawa sa CICL. Po, nilalagay muna sa center base para ma-correct, ma-rehab yung yung bata. Instead na kulungin ka agad. Sa bata yan? O sa tatay? Hindi yung po sa mga bata. Para po sa mga ganun. bata. Parang minor offender. Minor offender. Di ba po hindi naman sila agad kinukulong. Nilalagay muna sa center base or community base. Yes. Bago kulong. Parang ganun sir yung mangyayari. Oo. Kung may ganyan tayong program na tungkol naman sa mga husbands, napakagaling nung nag-isip to, ano? Kaso mukhang wala pa tayong ganyan, Ma'am Althea. Wala diba? pa nga po. Wala tayong ganyan. Kasi nga yun ang sinasabi ng VAUSI law eh. Arestuhin, kulong, wala siyang pangpiyansa, babulok siya yan. Kaya nga tingnan nyo yung DOH website. Kasi nagka-interest ako yung talagang... mga minor cases... Sige ma'am, tuloy. Yung mga minor cases po, like sa Quezon City, sa LGU sa amin,
Mm. Pag yung sa about child support lang, basta hindi lang yung halos patayin or may tangka na sa buhay ng babae. Mm. So pag mga minor lang naman ng mga vowsy, yung abandonment or neglect lang naman doon sa mga bata at sa mag-ina, dumadaan Mm. naman po ng proseso sa amin yun. So nagkakanda kami ng family dialogue prior to the filing of formal case. So sa amin, pag filing na talaga hindi na kaya sa family welfare program, bababa na siya sa special division, which is sa women's section, which is assisting na in filing the case against dun sa husband. Pero dumadaan po siya sa proseso na gano'n sa amin. Okay. May mga cases ba, situation, Ma'am Elena, na after doing that consultation, merong hindi natutuloy ang filing sa court? Meron ba? Gaano karami? Naka-mute ka, ma'am. Hello, good afternoon po. Ay, sorry, hindi ko Glory? po nakuha yung tanong. Oh. Sige, Ma'am sige, Glory? sige. Okay, Ma'am Glory, Ma'am mayroon Glory. kang gustong sabihin? Sige. Okay po. Ako ay mag-share lang po kami. Ano po? Kasi actually, kung titingnan po natin yung data po, mas marami po ang filing case po ng economic abuse kaysa sa physical. Ano po? Magpa-file lang po yung mga wife po ng physical pag grabe na po, as in may battered syndrome na po sila. So, kung yun po yung magiging priority natin na hindi sila makukulong, parang ang fear lang po namin is parang na-encourage po yung mga ng abuso na nafa-file po sa court po is the economic abuse, yung mga hindi po nagsusustento. Mm. Pero yung physical po, madalas po yun pagdating po sa vowsy po tsaka si SWD, halos lahat po nung nanay, yung wife po, ayaw po magdemanda sa tatay doon sa kanilang husband. So kahit na mamamatay na sila, may cycle na, Mm. as much as possible, ayaw po nung wife. Okay. Yun po yung mga madalas pong nangyayari. Okay. Okay. So dalawang bagay, ano? Kung economic yung abuse or kung physical yung abuse. So mas umaakyat yung economic abuse. No? Kung di ako nagkakamali ng intindi sa iyo, Miss Glory, tama ba? Mas maraming inaakyat sa court pag economic abuse. Oo. Narinig niyo pa ba ako? Parang nag-freeze na tayo. Nag-freeze na kayo sa screen. Are you still there? Hello? Ano nangyari sa signal natin? Hello, mic test. Ako ba yung nawala? Ako yung nawala? Hello, hello, hello. Hello po. Ako yung nawala? Okay. So yung dinidiscuss ni Yes, sir. Nawawala po. ni Ma'am Glory kanina, ikukulong kapag mostly economic cases ang nakukulong. Tama ba? Pag physical, less lang yung umakyat sa court. Tama ba, Miss Glory? Yun po yung sa Santa Rosa po, no? Majority po kasi ng mga wife po, ang filing po nila is economic, not po, physical and emotional Okay. abuse po. Oh, thank you, thank you. How about sa inyo, Miss Althea? The same ba Ayun nangyayari? din, sir. Ganun Ganun din? din po. Kapag nag-file ng case yung mga asawa, mga after 1 week lang sila na din yung nag-uurong. Hindi po Okay. tinutuloy. Kaya wala, halos kalimitan ng vowsy case ng vowsy, hindi siya napupursue. Sa economic, meron din naman, marami din ang reklamo sa amin dito sa pagdating do sa economic abuse, pero wala din pong napupursu. Hindi natutuloy palagi. Okay. So anong pinakamarami sa tingin mo? Yung economic abuse o yung Economic physical? abuse.
Okay. economic. So pag physical abuse, pwedeng hindi tumutuloy yung kaso. Hindi na nagpupursige. Tama? Yes po. Yes. Is it the same thing happening sa QC, Ma'am Elena, sa inyo? Ano naman po, although mag-separate po division. So, ang tingin ko naman po, mas aware na yung mga kababaihan na once may pambabugbog, marital issues, especially physical and psychological, alam naman nila yung proseso at alam nila kung saan sila pumupunta. So, pagdating naman po dun sa economic, before kasi ibaba yung sa BAUSI sa amin, pinapa-family dialogue muna, ibinabato muna sa section namin sa family welfare para ma-settle, call ko ang lalaki, ang father, magkakaroon ng explanation about sa roles niya, about sa ano yung posibleng kahantungan niya if in case hindi siya mag-cooperate, especially if acknowledged sa birth certificate yung bata, although hindi sila legally married. And then, sa akin naman na napupunta na cases, 50% comply and they really give support. And I do monitoring for 6 months if it is and then bumabalik din naman sa office pag wala na, and if talagang nagpasaway na at ayaw na talaga, nag-neglect na siya, that's the time na papasok na siya dun sa special project division namin sa BAUSI. So, ganun ang proseso. So, Okay. sa tingin ko, pareho naman aware yung ng file kung ano mas marami, economic or physical abuse Yes. sa BAUSI case. Mm. I don't have the statistic right now, pero next time I search kung ano talaga. Curious din po kasi talaga ako kung ano ba yung mas marami na ipa-file sa BAUSI Oo. case namin sa division na yon, kung is it economic or physical or like that, psychological ba? Oo, sige ma'am, paki-check mo ha. Off video lang ako dahil baka humihina signal ko eh. Pero keep your video on ha. Nandito lang ako. How about kila ma'am, ay magkapasama naman pala si Ma'am Christine no. So tanungin natin si Ma'am Angie. Ma'am Angie, the same thing happening ba sa inyo sa LGU nyo? Yung BAUSI cases, ano ang mas umaakyat? Yung dahil sa economic abuse o dahil sa physical abuse? Ma'am Angie. Sir, pasensya na po. Hindi po kasi ako social worker at pinasasabi po ni Ma'am Edeline na hindi po siya makakapag-attend ngayon. So, wala po akong idea dun. So, ano po, sir, daycare worker, coordinator ako at designated PAP ko. Sige. Kumbaga, mag-note na lang po ako, ipaabot ko kay mama yung tanong Sige, niyo po, ma'am. no, sir. Sige ma'am. Thank you. Opo. Thank Alam you, niyo- sir. Thank you po. Bigla akong nagka-interest dyan Alam niyo kung bakit? Kasi kung umaakyat ang BAUSI case because of economic reason, hindi ba mas interesting natutukan natin kung paano mag-provide yung lalaki? Kung tulungan natin kung paano mag-provide? Kasi kailangan natin maintindihan na dahil mag-asawa yan, isang katawan yan, hindi lang babae yung may problema. Lalaki din ay may problema. Kailangan din niya ng tulong. The same as the woman. Naintindihan nyo? Kung palalabasin natin na babae lang yung nangailangan ng tulong, talaga namang ang magiging... Yes po, kailangan. Oo. Di ba? Kung magiging ang mindset natin, ikulong yan kasi violente yan. Anong tulong yung nabigay natin sa lalaki? Kung i-incarcerate lang natin talaga yan. Kung ako tatanungin nyo, alam nyo kung saan ko ikukulong yan? Sa TESDA. Oo. Skills training. Oo. Ipakulong sa TESDA yan, huwag palalabasin. Yung skills ma-develop sa kanya, wala pa siyang criminal record. Di ba?
Walang maruming Tama, oo. Oo. Unless na between life and death yung naging issue na Vauci, Oo. na kaya siya na-convict. Pero kung Yes. sa economic abuse, masyado pang shallow, mababaw. Kasi Oo. baka pwede pang tulungan na lang yung family, tignan yung as a whole kung bakit nagkakaroon siya ng economic abuse. It's maybe because the marriage is not working because of their attitude, or naghanap ng iba, Mhm. naghanap ng iba. Yeah. Okay, siyempre And then, sige ma'am. hindi niya na nagre-rely na lang siya because empowered si babae, kaya niya. Kasi I have a case now of child support na hindi kinukuha ng babae ang support ng lalaki for 1 year sa Palawan ng pera. And Mhm. sabi ko sa iyo, kakaiba siya sa lahat ng cases namin ng ano, May pride yan. May pride yan. dahil Kaya ayaw niyang kunin. sila helping him kung paano kukunin yung support na pera ng kanyang anak. Yeah. Maaring may ano yan, maaring may hugot yan na meron siyang gustong patunayan So, na ibang issue kasi yun, oo. Mhm. Okay. Okay. Mike? Hello po. Siguro po mas magiging hello po. Yeah, Ayan ma'am. po. Go Siguro ahead. po mas magiging effective po no during the marriage po, okay, kung may file po economic and other abuse po, Mhm. ibig sabihin po kasi nun, hiwalay na po yung husband and wife. So, ang intervention po natin is during the marriage, prior to their separation. Pilipino po sa Philippines, unlike po sa ibang bansa, sila po kasi ay open po na pag mayroong problema between husband and wife, ay hihingi ng tulong. No po, sa church, sa mga family counselor. Unlike po sa Pilipinas, hindi po aware po yung ating mga couple po sa ganung mga possibility Mhm. po na intervention. So, tayo po siguro dalan to ay sila lang po. Hindi po kailangan ng tulong outside the family po. Yeah. Siguro kung ma-incorporate po natin yung ganun pong sistema, mas magiging maayos po siguro po yung yung marriage po. Yun lang po. Oh, thank you. Thank you, Miss Oo. Glory. Yeah. Yes, oo. Ang datos siguro tingnan natin, kunin natin yung pinag-uusapan natin, gaano karami yung may problema sa physical abuse, gaano karami din yung may problema sa economic abuse. Now, yung point ni Glory kanina na naghiwalay na sila tapos hindi nagsusuporta, pwedeng mag-intervene pa tayo by calling the husband, no? And yung approach din, meron din tayong kailangan gamiting magandang approach diyan when we approach the husband para mapapunta natin. Not to condemn the husband for not supporting the family, but to help the husband how to be more capable of providing for the family. Kasi nga pag nagtrabaho yan, hiniwalay yung asawa, siyempre yung sahod niyan pwedeng sa kanya na lang. Dadagdag ang problema kapag nakipagrelasyon siya uli sa iba. Pag nag-asawa siya uli. Knowing na he is receiving the same amount of salary, tapos mag-aasawa ng bago, ano pa may bibigay niya doon sa first family niya? Di ba? Nakita niyo yon, yung point na yon? Dinig niyo pa ako? Tama po. Yes Diba? po. Yes po. Di ba? Ano pa yung mabibigay niya suporta kung minimum wage earner lang siya tapos nag-asawa uli, lalong zero na yung mabibigay niya doon sa first family niya. So naku, napakasarap pag-usapan yan. Yung bagay na yan. So sa September 30, yan po yung forum na inorganize namin, Family Summit, kung saan magpipresenta tayo ng mga ideas
suggestion, proposal sa mga congressman. Inimbitahan natin yung congressman diyan sa family summit na yan, pati mga iba-ibang sektor. At yan din po sa araw na yun magiging graduation nyo. At magsasalita kayo diyan, ha? Sa family summit na yan, September 30. Okay? Lahat kayo magkakaroon ng chance na magkaroon ng pagkakataon magsalita na after attending this master class, ito po yung mga realization, realidad na nakita namin na siyang dapat nating ipasok sa ating family law ngayon. Okay po? Sige. Itong marriage na nakikita nyo ngayon sa screen, can you see this? All of you? Malinaw ba yung signal ko? Kasi after break natin, Yes po. Yes po. Okay. Lilipat ako maya pag nag-break na tayo. So, balikan lang natin para sa tulong lang ni Ma'am Glory at ni Ma'am Christine para sa kanilang benefit. Ano ba ang naintindihan nyo the last time sa marriage? Balikan natin. Kasi hindi ko narinig yung tamang understanding sa marriage na merong special contract ito at yung ordinary contract para din maabutan ni Ma'am Glory at ni Ma'am Christine. So ano kaibahan ng special contract sa ordinary contract? Ma'am Elena, naalala mo ba? Hindi ko narinig sa'yo kanina to eh. Parang yung special contract, bali yung special contract, parang kayo yung gumagawa, kayo ang naglalagay doon ng inyong, tama ba? Pagkaintindi ko ninyo, doon sa special contract na yon na, oo, sa between the two contracting parties. Okay. And then the ordinary contract is parang between an ordinary agreement lang na hindi naman siya binded sa batas. Tama ba? Not actually hindi binded sa batas. Oo. Binded siya ng batas so long as there is no Okay. so long that there are no contrary to laws, there are no provisions that are contrary to laws. Okay, binded siya pero not okay. Yeah, not Oo, contrary to morals and standards. Tama ba, Ma'am Althea? Okay. Pakidugtungan Yun mo lang nga yung... ordinary, ano? Yes. Not contrary, okay. Tama ba yung aming sinasabi, Ma'am Althea? So, Okay. As long as wala kang binabiolate na batas sa inyong kontrata, ang tawag po dyan ay ordinary civil contract. Wala kayong binabiolate na customs or moral, immoral. Yes? Yan po yung ordinary contract sa civil law. Sa marriage daw, Article 1, yung definition ng marriage ay nandito po sa first page ng Family Code. Permanenteng union daw, special. Bakit siya special? Dahil yung nature, yung consequences ng mga incidents sa marriage are governed by law and not subject to stipulation. Hindi Okay. nawawala yung Okay. boses ko, tuloy-tuloy ba? Hindi nawawala. Ha, class? Tuloy-tuloy ba yung napuputol, sir. napuputol? Napuputol po. Yes Oh, po. sige. Okay, can we have a 5-minute break? Lilipat ako ng pwesto. 5-minute break tayo. Okay. Okay po. Okay. See you. After 5 minutes.
Sound check, check, sound. Dinig niyo po ako? Loud and clear na uli? Yes po, yes po. Yes po. Ayan, dumikit na ako sa wifi. Para sigurado. Okay. So, alam nyo, ito yung isang nakita ko na problema sa ating mga pre-marriage counseling session na hindi na i-explain ng tama, hindi na i-explain ng maayos. So, sinikap nating ma-formalize, ma-conceptualize ang marriage class na ito, ang master class na ito because of this understanding ng most of our pre-marriage counselors tungkol sa marriage. Kaya tingnan natin baka merong ibang pagkakaintindi or baka tama ang pagkakaintindi ni Ma'am Glory sa marriage. Paki-explain mo nga ito, Ma'am Glory, kung anong sinasabi ng family code about sa marriage. Then followed by Miss Christine. Ma'am Christine, get ready, mag-i-explain ka ha about sa understanding mo dito sa marriage. Ma'am Glory? Sir, yung nandito po ba sa screen? Yeah. Paki-explain mo nga yan sa Okay. Tagalog. Okay po. So, yung dito po sa screen, ang sinasabi po dito yung marriage po is yung bounded by the law. So, meaning po nagpakasal kayo po whether sa civil, sa church, pero yung po may binded po ng batas. So, yun po yung sinasabi na permanent union po ito between a man and a woman. So, lalaki babae po, hindi po same sex po yung sinasabi po dito na yun po, binded with the law po. Kaya po siya sinasabi na special contract kasi pinangangalagaan po siya ng batas. So ito rin daw po ang foundation po ng family. So with this po, ibig sabihin po yung mag-start po ang pagbubuo po ng family po pag nagkaroon na po pag po yung man and woman po is nag-decide po to have a marriage po. Okay. Parang yun na. Okay. Yun lang po. Thank you, Ma'am Glory. How about si Ma'am Christine? Ano ang pagkakaintindi mo po sa marriage? Ayon sa paliwanag dito sa family code. Sir po, sa pagkakaintindi ko po dito, marriage po is a binding agreement po na nilalahukan po ng parehong babae at lalaki po. So, yun po yung pagkakaintindi ko po nung marriage. So, yun din po, bago din po sila mag-start po ng family. So, this is po a legal contract po between po the two. So, yun po ang pagkakaintindi ko, sir. Okay. Salamat po. At least nakita ko na meron pa tayong kailangang maintindihan about sa marriage. Ang marriage daw po ay dito, ulitin ko po, ang special contract of permanent union. Kita natin, special na kontrata at hindi daw ito subject sa stipulations. So yun ang gusto kong matandaan ninyo palagi, Ma'am Elena, Ma'am Angie, saka si Ma'am Althea, and our two new attendees. Kailangan po, ito talaga yung introduction ninyo sa bawat pre-marriage counseling natin. Ano yung introduction? Yung difference ng special contract sa ordinary contract. Sa ordinary contract, pareho naman silang binding sa law, di ba? Parehong hahabulin ka ng batas dahil subject to batas ng estado, di ba? Now, let's differentiate special and ordinary contract. Sa ordinary contract, tayo ang magdi-dictate ng ating terms. Kaya take note niyo po Articles 1306 tsaka 1409 of the Civil Code. Pakisulat niyo po yan. Article 1306 and 1409 of the new Civil Code. Okay? Nandyan po nasusulat na kapag kayo ay pumasok sa isang ordinary contract, kontrata sa paggawa ng bahay, kontrata sa bilihan ng
ng kotse, ng sasakyan, or kontrata sa serbisyo, ang inyong kontrata po ay mismong batas. Pero wala siya dapat bina-violate na law, anything, morals, good customs, public order, or public policy. Pwede nyo i-google ngayon yan. Hindi ko lang po naisama sa slides. At ang mga contract void daw from the beginning, yung civil contract, yung itong ordinary contract na void from the beginning, kung ang kanyang cause, object, or purpose is contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. Yan po yung nakalagay sa ating civil code about sa ordinary contract. Kailangan maintindihan ng mga tao to na kapag gusto mong paggawa ng bahay, yung kontratang papasukin mo between the architect, the engineer, the contractor, ay sarili ninyong terms, sarili ninyong conditions, terms and conditions ninyong dalawa yan. Gawin mo to, gawin mo yan, bayaran mo to, bayaran mo ako dito. Okay. At wala kayo dapat bina-violate na anumang batas, good customs, morals, or public order, or public policy. Yun po yung standards ng civil contract, ng ordinary contract. Pwede nyo ipasok ang inyong Okay. terms and condition. Okay, now let's go to the special contract which is called marriage. Ito yung hindi na daw pwedeng magpasok ng terms and conditions. Nakuha nyo? Hindi na tayo pwedeng Okay. magbigay ng kondisyon na sarili natin sa pagpasok natin sa marriage. Ano ba yung mga kondisyon na to? Example, meron kang minanang mga manok sa tatay mo dahil sabongero siya. Example lang to ha. Tama ba na bitbitin mo, ipasok mo sa marriage na dahil may minanak kang mga sabong, sa pangsabong na manok, itutuloy mo yung pagiging sabongero mo? Makakatulong ba siya sa marriage? Makakatulong kaya siya? Miss Gloribel, Miss Christine, ma'am? Makakatulong? Hindi. Hindi ano? Okay. Pumasok ka sa marriage na marami kang karelasyon, babaero ka, kilala kang babaero ng girlfriend mo, ng mapapangasawa mo. Tama bang bitbitin mo pa yung pagiging babaero mo sa marriage? Hindi Tama, po. hindi na, di ba? Dahil Yes. hindi makakatulong. Okay. Baliktarin naman natin sitwasyon. Halimbawa, babae. Eto ako, maldita ako. Magtiis ka, nagpakasal ka sa maldita eh. Makakatulong ba ito sa marriage? Hindi Po. Hindi rin makakatulong, di ba? And marami pa tayong example na pwedeng pag-usapan tungkol dyan. Because ito yung tinatawag ng batas na incapacity. Psychological incapacity. Because yung binibit mo sa marriage ay hindi nakakatulong sa marriage. Kaya dahil gusto mong pasayahin ang sarili mo, kaya ka nagbibisyo. Yun naman talaga ang rason kung bakit ka nagbibisyo, para pasayahin ang sarili mo. Kaya pag binitbit mo pa yan sa marriage, at sinabi mo sa asawa mo, ganito ako ano magagawa mo? Nagpakasal ka sa ganitong klaseng tao magtiis ka. Hindi na po siya allowed under the family code. Ayon sa definition ng marriage, hindi na siya allowed. Kasi, ang bibit-bitin mo na sa marriage ay yung paniniwala na tapos ka na. Hindi ka na magpapasaya sa sarili mo, kundi sino papasahin mo? Yung asawa mo. Nasa rights and obligations of spouses yan. Pag-aaralan natin later on sa ating susunod na module. Ito yung sinasabi ng family code na rights and obligations mo na dapat mong alam para alam mo kung ano yung kailangan ng asawa mo. Now, kailangan nyong baguhin yung mindset ninyo by thinking of this kind of setup. Yung rights and obligations, inuumpisahan ko lang bigyan kayo ng idea. Excuse me, choppy po. Hindi ko na gets yung ano. Nag-choppy. Saan yung last narinig nyo sa akin? Kasi choppy, hindi nagre-reply.
Okay, sandali. Siguro kailangan natin mag-restart. Enter uli kayo sa Zoom. Sige po. Yeah, enter lang uli kayo sa Zoom. I-restart ko lang.